Programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juway Ria bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makataharang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ay unang araw ng Enero, taong 2026. Sana ho ay napakaligaya ng bawat pamilya sa araw na ito, mula sa araw na ito hanggang sa pinakahuling araw ng taong 2026, insyaAllah. Sana ho ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga gagawin sa taong ito. At syempre ngayon po ay ika-12 sa buwan ng Rajab 1447 sa ating Hijri calendar. And of course, this is our 253rd episode ng ating programang MHS Delivers. Masya Allah, Alhamdulillah. At umabot tayo sa ganito karaming episodyo ng ating programang walang hinihiling kung hindi ang maiparating ng maaga pa ang lahat ng mga impormasyon, mga kaalaman na dapat yung malaman mula sa MHSD. Maging yan na ho ang mga programa, mga proyekto, mga aktibidades at iba pang mga ginagawa ng mga empleyado at mga kinatawan mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Tayo ho ay live na nabagikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. At syempre, live din ho tayo sa ating official Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Ako, kung kayo po ay hindi pa nakakapag-like o nakakapag-follow ng ating page, kayo ho ay aming iniimbitahan. Para hindi kayo mahuli sa lahat ng mga update na binibigay namin, mapayaman ho ay press release, ang ating mga audiovisual presentations, at ang ating episode, bawat episode ng MHS Delivers. At syempre, huwag kalimutan ang ating website, www.mhsd.bangsamoro.gov.ph. And we also have our YouTube channel, yan ay ang MHSD BARM. At ngayong araw na ito, syempre, kapiling pa rin natin ang ating mga kapwa homecaster, ang ating mga kabalay na walang kapagurang,
walang kapagurang nagbibigay sa atin ng kanilang assistance para ho maiparating sa inyo. Ito mga impormasyon dapat nyo talagang malaman mula sa MHSD. Mula sa ating kanan, nariyan pa rin ang ating kabalay na si Rhea. Nababati na sa inyo, kabalay na Rhea. Good morning and of course, Happy New Year. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. At narito po tayo muli sa isa pang episodyo ng MHS Delivers. Magandang katahanang umaga po sa ating mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang lingkod bang sa Moro, Joy Ria bint Emran Muhammad. And inshallah, another 50 plus episodes po tayo ngayong taon. That's right. Inshallah. Yan. Parang ang saya-saya ng ating kabalay na si Rhea, no? Sa ating episode ngayong araw na ito. Siyempre naman, napaka-memorable ng nakaraang taon ng 2025, di ba? Kabalay na Rhea. Siyempre. Parang ang bilis na wala. Oo. Parang kahapon lang, January 1, 2025. Di ba? Oh, diba? At ngayon, nako, January 1, 2026. Yeah. Mashallah, alhamdulillah. No? Sa bawat araw ho, na tayo ay buhay pa. At syempre, meron pang kakayahan na makapaglingkod sa ating kapwa Bangsamoro. So from our right side, let us now proceed to our left side. Nariyan naman ang ating kabalay na si Hamsi. Namabati na sa inyo, mukhang masaya rin to, no? Kabalay na Hamsi, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Ma'am Sally at Kabalay na Ri. And magandang umaga at makatalang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong at unang episodyo ngayong taong 2026. At isang oras naman po tayo magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang nilingkod Bangsamoro Sari Pala. There you go, ang pagbati mula sa ating kabalay na si Hamsi. At sana ho ay maging makabuluhan, maging masaya ang bawat oras na tayo ay nagkakasama-sama sa Himpapawid. Tuwing Huwebes yan, di ba? Inshallah. Okay. At syempre, hindi nawawala sa bandang kaliwa rin, naariyan ang ating kabalay na mabati rin sa inyo ngayong araw na ito. Kabalay na Jazz, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam po, Ma'am Sal, kabalay na Ria at kabalay na Hamsari at sa lahat po ng nanonood ng ating radio program. Isang makatahanang umaga po sa ating lahat. Ayan, makatahanan. At parang ikakaibang aura ni kabalay na Jazz sa ngayon. Hindi ko pa lang kami ng camera. Joke lang. Mukhang masaya si kabalay na Jazz Parang ngayon. sa akin na side. Oh, parang umitim ka kabalay na Hamsi. Mansor? Unang taon pa siya. Di ba, Alen? Importante yan. Hindi ko nakikilala ko yung camera ko. Ang importante, pogi yan, ha? Di ba? Kabalay na Rhea. At syempre, ang importante lahat tayo ay masaya pa rin naglilingkod sa mga dahilan kung bakit tayo ay nagtatrabaho at kung bakit tayo ay sinusweldohan. Dito ho sa gobyernong Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Ayan. So nakabati na ho lahat ang ating mga kabalay ngayon. Sabihin ko sana ang sinong guest natin ngayon. Ang topic natin. Ano na guest natin? Sa balit kung may man po ay naghahanap ng aming guest, ito na ho sa inyong harap ang ating magiging kadiskusyon ngayong araw na ito kung saan tatalakayin natin ang ating topic na ano nga ba kabalay na rin ang topic natin for today's episode. The recap of 2025 MHS Delivers episodes and takeaways. That's right. Nako. At manggagaling mismo yan sa ating mga kabalay sa Information and Communications Section. ICS sa ilalim ng ating Office of the Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara. Ang ICS ay isa sa mga sections under the Office of the Minister. Kabilang dyan kabalay na rin ang Internal Audit Section, Internal Planning Section, Legal and Legislative Liaison Section, at ang Office ng COS, Chief of Staff. That's right. And technically, Office ni Deputy Minister under din kay Minister, pero hiwalay naman siya. Yes, of course. And all of the, And of course, all of the divisions and yes. And the services. Ayan, thank you so much, Kabayan na Real. Memorize. Pati yung LLLS. Kompleto bang sinabi ko? Legal and Legislative Liaison Office. Para siyang ano nga yung mga words na pinag-ano mo?
ang tawag doon? Lalalalas, ha? Yung mga minikaniko ni Monico, mga ganun. Tongue twister. Yeah, tongue twister, mashallah. Ang dami ko nakakalimutan. Pero sa inyo, Wait lang, wala kaming Check lang pa, Ma'am Sally. wala kaming sinabing ganun. Siya galing yung sa sa kanya. inyo, ang dami kong words na inaalala mo na bago ko masabi. Yan. Yan naman po ay sign ng improvement ng ating mga sarili. Okay. At dahil dyan, nako, kung kayo man po ay may na-miss sa mga episodes natin noong 2025, this is your chance na ma-recall. Through this episode natin, ang ating topic ngayon, teka muna, tanungin ko nga kayo, nakailang episodes tayo noong 2025? 51? On the spot to, no? Kung salita lang kaya, pero numero yan eh. Yes, malalaman natin mamaya kung nakailang episodes tayo. So, 253 minus 52. Nako. 52, 53. Don't ask me that. Medyo mahina ako sa mga ganun. Pag namin ang pinag-uusapan, I surrender. I surrender. Sige. Na-miss ka na natin sa... Hindi natin i-construct. Sige. At tayo ay magpapatuloy sa ating episode ngayong araw na ito. Magbabalik tayo para sa ating balitaan for our 253rd episode ng ating programang MHS Delivers. Pagkaraan lamang ng ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating affordable housing program sa MHSD. Kabalay na Almansor and kabalay na Fel, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS Delivers. At yun ang ating napakahalagang paalala patungkol sa ating affordable housing program sa MHSD. Tinatawag po yan na Salam Homes, and that is located dyan po sa Barangay Samba, sa bayan ng Natudin, Sinsuat, sa probinsya ng Maguindanao del Norte. At tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong araw na ito. Again, today is the 1st of January 2026 and the 12th of Rajab 4047 sa ating Hijri calendar. At ang ating headline para sa ating 253rd episode, MHSD 4th Quarter In-House Updating. Naipamalas ang mga natapos at naging hamon ng iba't ibang dibisyon at seksyon sa taong 2025.
Ang detalye ng balitang ito ibibigay sa atin ni Kabalayna Ria. Bago magtapos ang kalendaryo ng 2025, na ibahagi ng mga kinatawan mula sa iba't ibang dibisyon at seksyon ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang kanilang mga pangunahing physical at financial accomplishments at ang mga hamong hinarap sa buong 2025. Sa ika-4 na quarterly in-house updating na ginanap sa conference room ng MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, noong ika-23 ng Desyembre at ngayong taong nakaraan. Binigyang diin ni Salem City Muna, Director 2 for Operations and Management Service, ang kahalagaan ng aktibidad sa pag-update upang maipaabot, masuri at makapagbigay ng mga kaukulang solusyon sa mga pisikal at pinansyal na hamon at pang-araw-araw na mga mungkahi sa top management. Sa pamamagitan ng pag-update na ito, magagawa natin ang mga kinakailangang aksyon batay sa inyong mga rekomendasyon pagkatapos ng presentasyon. Dapat mayroong aksyon pagkatapos ng pag-update, dagdag pa ni Director Demuna. Bago din natin ang Information and Communication Section o ICS para sa pangunguna sa nagpapatuloy na aktibidad. Sinimulan ng ICS ang mga presentasyon kung saan tinalakay ang 251 na isinagawang episodyo ng MHS Delivers Radio Program kasama ang isa pang naitalang episode na nakatakdang ipinalabas sa ika-25 ng Desyembre kasama si Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara bilang panauhing tagapagsalita upang ibahagi ang policy direction ng MHSD patungo sa 2026. Ang mga pinakamabagong update ay inilahad din ng Policy Development Coordination and Regulation Division o PDCRD, Environment, Land Use and Urban Development Division o ELUD, Housing and Human Settlements Division o HHSD, Monitoring and Evaluation Division o MED, at ng Legal and Legislative Liaison Section. Layon ng nagpapatuloy na aktibidad na pahusayin ang komunikasyon, pagyamanin ng pananagutan, at panatilihin ang malinaw at komprehensibong talaan ng pag-unlad. Hinikayat nito ang mga pangunahing kinatawan mula sa lahat ng mga dibisyon at mga seksyon ng MHSD na regular na idokumento ang mga nagawa, hamon, at patuloy na mga gawain. Magtatag ng isang dinamiko at mahusay na balangkas na nagpapadali sa higit na pagtutulungan, matalinong pagdidesisyon at estratehikong pagpaplano. Natanggap din ng PDCRD at ICS ang kanilang parangal para sa pagkapanalo ng pinakamahusay na presentasyon at tagapagtanghal. Ayon sa pagkakabanggit, mula sa nakaraang in-house updating, nagsilbing reporter mula sa ICS si Hamsari H. Pala at ang presenter mula sa PDCRD ay si Alea B. Pondogar sa ikatlong quarterly updating. Para sa mapayapang paumuwi at maunlad na pamahay, ako pong lingkod Bangsamoro, Joeria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalayna Ria sa detalye ng ating balita ngayong araw na ito. At sumayin nyo ang ating balita ang naiprating ng ating Kabalayna si Ria patungkol sa ating 4th quarterly in-house updating ng MHSD. Magpapatuloy ho ang mga aktibidad na yan ngayong taong 2026. So expectedly magkakaroon tayo ng 4 pang quarterly in-house updating inshallah sa taon ngayong 2026. At tayo naman ay dadako sa ating IPH at ang ating HSF. Patuloy na ho sa ating MHS discusses. Pagkaraan lamang ng ating maikli subalit napakahalagang paalala patungkol naman sa ating resettlement housing program. Kabalayna Almanso and Fel, please take it away. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people, sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects.
nga libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Yes, at yan naman ang ating maikli subalit napakahalagang paalala patungkol ho sa ating resettlement housing program sa MHSD. At sa ngayon, nasa 5,701 housing units pa rin ang ating ini-establish. Ilan sa mga ito ay nakumpleto na at ay nagawad na sa mga pamilyang deserving na makareceive nito mga housing units na ito. Dahil sa mga nakaraang taon, despite their struggle and despite their wanting, needing these housing units, talaga po hindi kaya ng kanilang pamumuhay sa ngayon. Kaya binigyan ng MHSD ang mga pamilya ito ng kanilang sariling bahay. Ayan. Nagagawin nilang tahanan according to our dear minister. At nagdaga naman Sir Guardian na gagawing komunidad, diba? Itong mga bahay na ito. MashaAllah. Siyempre, one of our hashtags ay Hashtag trabaho ko, ibadah ko. no, the third one. The third one, Yes, hashtag building community Yes. building ummah. That's right. Hashtag building community, building ummah. Not just community, kung hindi mga believing community. Yan ang pinaka-importante. Sabi nga nung malala ko pa, sabi sa isang groundbreaking ceremony ng isa sa ating members of the parliament, hindi pwedeng tumira dito ang may kakaibang ginagawa. Ayan, diba? Yeah. Unang-una dyan, yung mga gumagamit ng bawal na gamot, hindi pwede tumira sa komunidad na ganito. Dahil nga, it's a showcase of a very resilient and God-fearing community. Mashallah, alhamdulillah, sa mga ganitong mga statements na tumatatak sa ating isipan at damdamin. Okay, so dahil dito, tayo ho ay magpapatuloy na sa ating, naka-news pa rin ang aking music, no? Papatuloy tayo sa ating IPH ngayong araw na ito. Dapat masaya tayo kasi unang episode to ng ating radio program, ng ating programang MHS Delivers. Nabanggit sa ating news kanina siguro itong magiging topic ng trivia ng ating gabalay na si Ria. Ano nga ba ang kanyang binaon talaga, na trivia na ibabahagi sa ating lahat sa kanyang IPH. Gabalay na Ria, ano ba yan? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo muli sa segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. Happy New Year! Okay. Exciting. Yes. Paalala po natin na sa dulo ng bawat programa ang ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. That's right. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Inahan na. Sige. And with that, ang ating IPH ngayong araw na ito ay tungkol sa ating mga kalendaryo. So, nagtataka ba kayo bakit meron tayong sinusundan na Gregorian calendar, pero meron din naman tayong alam na Hijri calendar. That's right. Well, dahil dyan sa kumbaga agrihan ng buong mundo na kalendaryo, universal kumbaga good na kalendaryo at yun ang ating Gregorian calendar. Pero alam niyo ba na para maabot natin ang Gregorian calendar, dumaan muna tayo sa ilang centuries ng development. So ang kasama ang mga makasaysayang kalendaryo, pati na rin ang mga iminungkahing kalendaryo, ang mga makasaysayang kalendaryo ay madalas na pinagsama-sama sa mas malalaking kategorya ayon sa kultural na globo o makasaysayang panahon. So ang kumbaga by timeline ng pag-develop ng mga kalendaryo na to, may iba't ibang kalendaryo pa sa panahon na yun. Pero yung mga major ay Egypt, Babylonian, Indian,
at kumbaga mga kalendaryong Chino at mga kalendaryong Mesoamerican. So sa panahon ng pagdevelop ng ating mga lugar sa ilalim sa mga reforma o regional diversification hanggang sa nabot tayo sa classical antiquity, kung saan ang mga kalendaryong Hellenic ay nagbigay inspirasyon sa kalendaryong Romano, kabilang ang kalendaryong Solar Julian na ipinakilala noong 45 BC, so before Christ. Maraming mga modernong panukala sa kalendaryo, kabilang ang kalendaryong Gregorian na ipinakilala noong 1582 AD, Anno Domini, so pagkatapos na ng So, ang unang aktual na Gregorian calendar ay nagsimula noong 1582 na naglalaman ng mga pagbabago mula sa kalendaryong Julian. 19, so 4 centuries bago ko panganak. Ay, wait lang. Kasi dito ang pinag-uusapan natin dito, sige. Sa halos 100 taon matapos natin na establish ang Hijri calendar. So, ang Hijri calendar naman, na nakilala rin sa Ingles bilang Islamic calendar, ay isang kalendaryong lunar na binubuo ng 12 buwang lunar sa isang taon na 354 or 355 na araw. Ito ay ginagamit upang matukoy ang mga tamang araw ng mga pista, opisyal at ritual ng Islam, tulad ng taunang pag-aayuno at taunang panahon para sa dakilang paglalakbay or Hijri. Hajj. Sa halos lahat ng mga bansa kung saan ang nangingibabaw na relihiyon ay Islam, ang kalendaryong sibil ay ang kalendaryong Gregorian na may mga Syriac na pangalan ng buwan na ginagamit at Levant at Mesopotamia. So, Iraq, Syria, Jordan, Lebanon, Palestine. Ngunit, ang kalendaryong pangrehiyon ay ang Hijri. So, ginagamit nilang Gregorian para makisabay sa ibang mga bansa. Pero, nangunguna rin ang Hijri calendar sa kanilang mga lugar. Sa atin naman, sa mga Islamic homes, may makikita kayong hiwalay na Hijri calendar at hiwalay na Gregorian calendar. May magkasama rin. Meron din magkasama. Paminsan ang Hijri calendar, meron din silang kasamang Gregorian dates. That's right, correct. At sa ating MHS Delivers Lag, hindi po tayo nakakalimot na isasali lagi ang ating Hijri calendar sa ating Gregorian dates tuwing episodyo. That's right. So ngayong paparating na bagong taon, 1447 pa rin sa ating Hijri calendar. Pero inshallah, papalapit na rin ang ating Ramadan. Inshallah. Ano ang month of Gregorian calendar na kung saan tumuon yung ang Ramadan? February yata ang estimate. 18? Inshallah. Chinese New Year. Inshallah. Sige. Huwag lang pag-usapan kung nasa kalendaryo ba ako, wala na. Huwag lang pag-usapan yun. Baka masyado lampas sa kalendaryo yun. Wawa naman ng birth month ninyo, Tesal. Madali lang malampasan yun. Nako po! Sige, nako. Ang dami po lang pinagdaanan bago maging standardized, no? Yes. Kabalay na rin itong ating Gregorian calendar. May Egyptian, may anong isa? Babylonian, Indian, Chino, Mesoamerican. Yes, so, sa bawat panahunan na iyon, iba't ibang klaseng kalendaryo ang gamit nila sa iba't ibang pangangailangan ng kanilang mga lugar. Ang tanong riyan, ano na una? Hijri o Gregorian? Masasabi nating iba yung version ng Gregorian nung panahon na nabuo siya. So, yung Gregorian, bago nabuo ang Hijri, tawag sa kanya is Julian. Okay. So, Hellenic, Romano, Julian, Gregorian. So, nung panahon na before kay Julian, wala tayong July, August. Okay. Dumidiretso tayo sa September, kaya Septa, which means 7. Okay. And then, hindi pa kompleto ang 12 na Yes, hindi siya 12 months. Okay, sa ating calendar. Nung dumating si Julian, dinagdagan nila ng July para kay Julian, tapos August para kay Augustus. Okay, nako. Mas lalo ako nalito sa diba? Okay. I'm looking at the calendar now. Pero December nakikita ko. Year of the Snake. Noong December 2025. Ano ngayon ang year? Year of? Oh dear, sino bang Paki-search nga. Sino bang nanalo din sa... Ano malaman natin? Sige nga, paki-search. Anong hayop ngayon ang represent ng taong ito? Fire horse. Ay, tayo. Year of the Fire Horse. Wow. Ang 2026.
Nako, may naalala ko At sa ang horse maswerteng name. kulay doon, Ma'am Sally, is white. Ay, wow. White talaga Yes, naman. for the year. Final na? For the year 2026. White talaga, sige. Ayan yung sa ano ha, pinaniniwalaan ng ating mga kababayan dyan. Pansinin niyo, meron nga Mga part kababayan 2 na sa- may kalendaryong Chino. Hulog naman yun sa ating zodiac na Yeah. paniniwala. That's right. Andun na yung ating mga zodiac signs. Grabe ka, base level Ano ito ka na ba rin? explanation. Tao, ideally, pero... Zodiac sign mo. Kuneho. Kuneho. Anong kuneho? Rabbit. Zodiac sign. Zodiac sign mo. Rabbit. Na. Chinese or kwan? Yung sila Aquarius. Ayun, ganun. Oh, ba klaseng zodiac naman yun eh. Pinag-usapan natin Siya. Chino eh. What's yours? Cancer. Ay, Personality lang. Ikaw, kabalay na Hamsi. Taurus. Taurus, kabalay na Jess. Capricorn. Ay, Oh. pareho kayo aking mudra, Capricorn. I am an Aquarian. Sure ka? Aquarius. Aquarius naman ako. Ayan, di ba? Right, so ayun yung pag-usapan yung year ninyo sa Chino. Ay, ano nga ako? Dog. Ah! Dog yata ako, 1982. 1999 is Sweet, rabbit. parang year So ka. pagkatapos nun is before nun is tiger. Kung 98 ka. Year of Rad. Ah! I'm Rad. Doon pa. 99, 98, 96 ka? Wow, tanda. Water dog yun ako. Water dog. Para malaman natin yung mga kakibat na mga trivia na nakatuon sa atin. Basta water dog ako. Ano kaya, rabbit ka? Ikaw, Jess? Monkey? Mahal? Hindi sure. Ano ka, 1989? 1982? Alam mo, may K-drama. Jess? May K-drama dati na yung main actor pati yung main female na main guy pati main girl pareho sila ng zodiac sign year zodiac Okay. year pero 12 years apart na lang. Wala. Pareho silang year of Bakit the nag-uusapan ng apartment? Si Jess, ano? Monkey. Monkey talaga siya. Sure talaga siya monkey. Okay. Pagkatuwaan lang. Pagkatuwaan na ito para malaman natin yung mga Busy si Jess. informasyon nito. Pero ito awkward kung may nagsabing year of the pig Ah. sila no. Malapit na dog na ako. Sige. Pero water dog naman. Yeah. Parang ano nga yan sa Avatar? Meron ba tayong dogfish? A way of water. Di ba? Ngayon, fire and ash. Sinunod yung 3 hours na yun? Yes. Of course. Yung way of water na yan, napaka-memorable kasi pinanood ko yun ng 4D Wow. or 3D. Wow. Yung gumagalaw plus, alam mo na. Gumagalaw yung kwan mo. Parang andun ka sa scene, kasama ka sa mga avatar. Di ba? Ang inaalala ko yung isang specific na scene doon na medyo awkward dalhin mong pamilya mo. Wala bang ganun? Ako lang yan. Ikaw lang. Ang kasama ko talaga, MHSD rin. No, that time. Namang, may CR, may bathroom break ba nung pinanood yun? Wala, dire-diretsong 3 hours. Diretso. Plus yung itong huli, ako, nagkwento na tayo, no? Sige. Welcome back. 2 months for this. Welcome back to me. Sa ating episode. Kailangan makarami tayo. Nasa HSF pa lang tayo ngayon. Kabalay na Ria. Kabalay na Hansi. So from IPH na, nag-feature ng calendar. Ngayon naman, ano ang ating HSF, Kabalay na Hamsi. Ibigay mo na sa amin. Yes, Ma'am Salet, para po sa ating segment ng Health and Safety First. Best health is our greatest wealth. Para sa ating HSF ngayong episode, ating pag-uusapan ng pagsalubong natin sa bagong taon. Yes, hindi lamang bagong petsa ang ating tinatanggap, kundi isang bagong pagkakataon para mas pahalaga ng ating kalusugan. Ang unang araw ng taon ay tamang panahon upang magsimula ng mas maayos na pamumuhay. Malusog ang katawan, malinaw ang kaisipan, at handang harapin ang hamon ng 2026. Kaya naman ngayong araw po ating babalikan ng mga ilang simpleng healthy tips na makakatulong upang maging mas ligtas, mas sigla at mas malusog ang ating bawat araw sa bagong taon. That's right. Unang-una po dyan, Sally, simulan po natin ng malusog na sarili. Una, simulan ng tamang pagkain. Pumili ng masusustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay, isda. Iwasan muna natin ng sobrang matatamis, maalat at matataba matapos ang holiday handaan. Katulad ng Coke at chips. Yes, Ma'am Sally, tamang-tama po yan, Ma'am Sally. At pangalawa, uminom ng sapat na tubig. Simula ng taon sa hydration, uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig upang ilinisin ang ating mga katawan at palakasin ang ating resistensya. Pangatlo is gumalaw at mag-ersisyo. Maglakad, mag-stretch or gumawa ng light exercise, hindi kailangang mabigat. Gagawin ko yun. Hindi kailangan, kung hindi kaya, Ma'am Sally, Sa dahan po hagdanan. natin. Yes, okay na po yun, Ma'am Sally. At Diba? least, nakakagalaw po yung ating mga katawan. That's right. At para palakasin natin ang resistensya, at
Pangapat, ayusin ang ating mga tulog, ibalik ang tamang oras ng tulog, matapos ang puyatan, ang sapat na pahinga ay mahalaga para sa mental health at physical na kalusugan. Ito pong pinaka-aim ko for this year. Ang maagang pagtulog at ayusin natin ang sistema ng ating pagtulog. At panglima ay salaga ng ating mental health, magpasalamat sa nagdaang taong magtakda ng realistic goals at iwasan ang sobrang pressure sa sarili. At pang-anim, iwasan ang masamang bisyo, bawasan o itigil ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Ito ang tamang panahon para magsimula ng mas malusog na lifestyle. That's right. At pang-pito, panatilihin ang kalinisan, maghugas ng kamay, linisan ng bahay at mag-iwasan ang mga pagkakasakit ngayong simula ng taon, which is nandiyan na po yung pag-aalaga sa ating mga sarili. At paalala po, ang bagong taon ay bagong pagkakataon para mas alagaan ng sarili, simulan ng malit na hakbang, tuloy-tuloy na kalusugan ang kapalit. At yan po ating maikling segmentong Health and Safety First. Best health is our greatest wealth. Ako po nilingkod bang sa Moram Sari Pala. Masya Allah, alhamdulillah. Napakagaling ng mga tips ang nanggaling sa ating kabalay na si Hamsi para ngayong taong 2026 and on. Yes. Hindi na pag isang araw yan ha, pang 2 araw. Kung hindi dapat consistent. One day exercise, Consistent. 364 days rest. Diba? Huwag ganun. I had a great sleep. Inshallah, Ma'am Sari. 8 hours sleep. 2 hours ngayong araw. 2 hours kahapon. Hinati-hati sa isang linggo. Ano pala accumulated? Alam mo yung I give 100% of myself to work. 50% sa Monday, 10% sa Tuesday. Hato pala dyan. Diba? Pero I have a question. Kasi sasabi natin na 8 glasses, diba? A day. Diba? 8 to 10 glasses. Gano'n ba kalaki ang glass na yun? Diba? At saka, Sal, nakadepende din po yan sa kondisyon ng isang tao. Meron din po mga tao na hindi po kay masama po sa kanilang kalusugan na uminom ng maraming tubig. Depende kung ano po yan. yung prescribe ng kanilang mga doktor. Ito, and take note ha, ito, research ko pa ito para malaman natin. Ang 1 glass, standard ha, ay 240 ml. That is 8 ounce. Oh, diba? Tandaan natin. As a smaller creature, I only need to take half of that. Smaller creature, ha? Ano bang average? Half of that and full of ano? Ikaw, kaya yung full na ganun, half na ng tubig ang laman niya. Okay, sige. So, kunyari kung ganito kalaki ang glass natin, ganito. Ay, wala. Wala Free pa ba? advertisement to. Ganito kalaki. Para sabi nakikinig sa radyo, may hawak pong baso si Ate Sally na... Baso lang. Bakit kayo ng FB Live para makita natin? Baso ng isang chocolate drink somewhere from... Unang taon pa yung kabalay na rin. Hindi naman siguro ganito kalaki yung ano. Happy New Year. Mayroon tayong binibili na 240 ml, may mga ml measurements, di ba? Kabala Jazz. Gusto ko bilhin sa ano yan, doon sa Japan Homes. Okay. Na malapit sa ating stasyon. Correct. Yung mga ganyan mga nakotakal. Pagtakal ang ating mga ml na iniinom para makasigurado ho tayo. Okay? 240 ml and 1 glass of water. Ayan, sige. Kabalay na Hamsin, kabalay na Rhea, thank you so much sa naibahagi niyong HSF at IPH respectively para sa ating episode ngayong araw na ito. Specifically, 253rd episode ng ating programang MHS Delivers. And please be prepared as we're about to discuss our topic ngayong araw na ito, which is yung recap ng 2025 MHS Delivers episodes and takeaways. Let's try. Let's prove to them na mayroong natira sa ating there are remaining takeaway sa ating brain at sa ating heart from our episodes na tinalakay sa nakaraang taong 2025. Sige, umpisa natin. Ready na ba kayo mga kabalay? Sige. So ang gagawin natin ngayon para ma-refresh sa mga kaisipan at damdamin ng ating mga tagapakinig at tagapanood at taga-subaybay ng ating programang MHS Delivers kung ano nga bang nangyari sa ating radio program 2025 year. 2025, last year lang po yan, siguro tatawid na lang isang araw. 2025 na, kasi December 31, kahapon. Diba kabalay na Rhea? At kabalay na Hamsi? Yes, sige. Okay, umpisahan natin. Can you answer me now? Kung ilang episodes tayo? Andun pa rin tayo. Ano ba tayo? Just ano ang first episode number dyan sa listahan mo sa January?
first episode. Okay, sige. Episode? Okay, dahil sinabi ni Kabalay na Ria, umpisahan natin, surprisingly, no? Kay Kabalay na Jazz, ano nga ba ang naging episodes natin sa buwan ng Enero taong 2025? Buong Enero, medyo mabigat-bigat yung ating mga guest dito. Ako. Hindi talaga ni Kabalay. Ano ibig sabihin ng mabigat sa'yo? Parang, Nakapag-print pinapalingan ba? Joke lang. Sa'yo na bulay eh. So sa ating episode 202, ito yung first episode ng ating 2025. Po, second, ang natin Yes. episode. Ibig sabihin, minus 252 ng last episode natin, we have 50 episode for the entire 20. There you go. Masagot natin. We had 50 episodes for 2025. Sarap yung sa Ayan. 51. Sige. Holiday pala, may holiday kayo. Kabay na Jazz, isiwalat mo na ang ating mga episodes noong January 2025. Yes. So, ang ating first guest dito is syempre ang ating ICS na kabalay, which is wala naman din ako. Pero, dahil sa emergency, yes. ICS team ang ating guest. Parang ganito rin. Yes. Guest speaker. Nagsimula ako ng tradition, every year ganito nang gawin natin ang show. Mashallah, yes. Yes, so ang naging topic natin dito is yung accomplishment ng bawat isa. Hindi ka nakatakas this year. Hindi na sakit this year. Sumunod na episode natin is yung ating Director 2 for Operations and Management Services, walang iba kundi si Sir Salem Demuna. Napag-usapan natin dito yung OMS accomplishments, challenges, and way forward to 2025. So, nabanggit niya dito yung isa sa challenges nila sa OMS is yung manpower, of course. Okay. And nabanggit niya rin na bagong designated na chief ng ating Housing and Human Settlements Division si Chief Salahuddin Kusai. Remember pa niya? Yes. Okay. Baka pinabanggit ko yan yan. Sige, okay. Kasi medyo connected sa next na episode natin, which is the TRS Accomplishment Challenges and Way Forward Our second service. to Okay. 2025. Galing sa Director 2 for Technical and Regulatory Services na si Director Suharto S. Waha. Sir Suar. Nabanggit niya dito na ang isa sa division niya na from OMS na ibalik sa TRS, which is the PDCRD. Yun nga. So, ang chief doon is si Chief Abdul Hamid C. Alawi Jr. Okay. Yes. And then, sumunod na episode natin, ang ating Bangsamoro Director General, si DG Esmael Ibrahim. Pag-usapan natin dito yung MHSD activities for the 2025 Bangsamoro Foundation Week. Okay, so BFD yan. Okay. Yes, so nabanggit niya dito yung mga activities na sinalihan natin. Una dyan yung parade, kasama ang ating Office of the Minister, sila Sir Ajib. Dumating sila para mag-participate sa ating parade. Okay. And then sumunod dyan is nagkaroon tayo ng kanduli sa ating office. And Masarap then, na pagkain, yes. first time na nagkaroon ng ratified CLUP sa Cotabato City, nabanggit That's right. Yes, correct. and then nagkaroon tayo ng booth with Pag-ibig sa harapan ng OCM. Yun yung maraming premyo, mini fan. Yes, so ang pinaka-purpose na dito is para magbigay ng information sa ating mga kabangsamoro paano mag-avail ng ating housing loan. Yes, totoo. At ang ating last episode para sa January is ang ating Deputy Minister na si Aldin H. Asiri. Ang topic is MHSD plans and way forward to 2025 for the island provinces. So nabanggit nga dito na as of January 2025, meron silang 1,550 na housing construction project. Yung 750 doon ay na-turn over na. Mashallah. And then merong 15 multi-purpose development training center. Yung 7 doon is na-turnover na galing sa 5 sa Sulu at 2 sa Tawi-Tawi. Wow. And then yung 8 is ongoing. And then pag-provide ng technical assistance sa mga LGUs. And then yung overall na assistance na naibigay in the formulation of updating the CLUP is
12 sa Basilan, 17 LGU sa Sulu, at 11 LGU sa Tawi-Tawi. Wow, informative. Yes. Kabalay na jazz. Kaya pala busy kanina, no? Hindi masyado sumasagot sa atin. Dahil talaga naman pinaghandaan niya. Yun yung kanyang mga takeaways. Ang pressure naman. Alam mo yung buong chismis natin dito, tayo lang tatlo maingay, ang tahit-tahimik niya. Sinet niya ang standard. Naku, nakaka-pressure naman to. Sila lang kaya namin natin. So yun, for January, tama nga si Kabalay na Jazz, hitik na hitik ang ating Enero noong 2025. Sa mga episodes na binanggit niya, wala sa ating mga speakers. Nako, baka hindi ko kayang panindigan ang aking nakapag-recap ng ating sumunod na buwan ng 2025, which is February, ang aking buwan. Okay? Kung kulang-kulang man ang araw, sa buwan na ito, wala pong ginalaman dyan ang aking karakteridad bilang tao. Ayan, sige. So for February, nagkaroon tayo ng 5 episodes. February? 5 ba? Oh. Hindi pala. 4 lang pala. Okay. Kasi, That means nakikinig kayo, nag-react kayo sa mga sinasabi ko. Sige. kasi hindi kaya yun, mag-start ka Thursday, mag-end ka Thursday na buwan. Hindi, tinetest lang tayo ni Ma'am Sally. Mas testing nyo kung magre-react kayo. Sige. So, noong February 6, 2025, nagkaroon tayo ng topic na the essence of public hearings for CLUP and zoning ordinances. Naku, ipinaliwanag sa atin ito ni Mr. Marjan Saminoden, Project Development Assistant and GIS Specialist under the Environment, Land Use and Urban Development Division or ELUD. Napag-alaman natin na hindi pwedeng maskip itong part na ito ng ating 12 steps of the formulation of a comprehensive land use plan or CLUP, at syempre hindi yung magkakaroon ng zoning ordinance kung hindi muna ikokonsulta sa ating publiko ang nilalaman ng ating mga plano para sa kaunlaran ng bawat munisipyo. Ayan. So that's the essence of public hearing, dahil according to Mr. Martin Saminodin, kung may mga kulang pa or kailangan pang improve sa ating comprehensive land use plan, doon mismo natin malalaman mula sa ating mga taong bayan. Okay. And noong February 13, ang topic naman natin sa ating radio program ng MHS Delivers ay 2025 Civil Registration Month Celebration. At yan ay ibinahagi sa atin ng kanilang direktor, si Akan Tula, ay Chief Administrative Officer at OIC Regional Director ng PSA BARM. Ayan. And of course, gaano ka-importante na magkaroon tayo ng ating mga official papers. Dapat rehistrado ho ang bawat kabahagi ng populasyon ng bawat bayan, ng bawat lungsod, ng bawat probinsya. Dahil by and by, kakailanganin natin itong mga dokumentong ito sa ating mga public transactions, government transactions. Di ba, Kabalay na Ria? You can't have your passport kung wala kang birth certificate. Importante po yan. Kaya't napauwi kami. Kasi kulang pala si Arfan. Maybe next time. Inshallah. Balik na naman. For information of everybody, kapag nagpa-renew kayo ng minor, kailangan ng school ID at ang kanyang birth certificate. Photocopy at yung original ng photocopy para sa mga paparenew ng kanilang mga passport ng kanilang minor members ng family. And on February 20, nagkaroon tayo ng episode na Significance of Integrating SIDRA in CLUP na ibinahagi sa atin ang dalawang mga speakers mula sa ILUD, ang GIS Specialist sa si Arturo Lacaza at bumalik si Marjan Saminodin, GIS Specialist din, dahil sinabi ko nga kayo sa ating mga kabalay, talaga po hindi may iwasan na narito ang climate change, pagbabago ng klima, at dapat isaalang-alang yan sa lahat ng ating programming, sa lahat ng mga kaunlaran sa ating bawat bayan. And the last of the February episodes noong taong nakaraan, 2025, ay noong February 27, National Arts Month, at yan ay binahagi sa atin ng Cultural Affairs Officer 2 ng Cultural Affairs Section, Coordination and Support Services Division ng BCPCH, Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage, na si Ma'am Fairoz Jamalia Sukol.
Doon po natin nalaman kung gaano ba kaimportante ang ating mga sining, no? Sa ating rehiyon na dapat alam natin kung ano ang pinanggagalingan ng mga ito para may share natin sa ating mga next generations. And, nako, sino nga ba nakatoka sa buwan ng Marso ay bahagi sa atin? Ano ang mga episodes noong March? Kabalay na Ria, would you like to share? Yes. So, kailangan din natin i-acknowledge sa panahon ng Marso, aside sa pagiging panahon ng Marso, siya rin po ay buwan ng kababaihan at Ramadan. That's right. So, sa panahon na iyon, nahalo po ang ating Women's Month pati Ramadan episodes na nagsimula, actually, sa isang walang connect sa dalawang yun. Ang ating reflection sa progressing partnership between MHSD at CRS. Kasama natin sa episode na yun, walang iba kundi ang program manager ng CRS, Arnaldo Arcadio. RR. Yes. At pero matapos ng episode na yun, saka tayo nag-Women's Month at Ramadan episode. Simula sa reflections on women's roles in Ramadan. Dito narinig natin si Ustad Anisa T. Arab, Muslim religious leader at ngayon sa Bangsamoro Women Commission. At galing din sa Bangsamoro Women Commission naman ang ating topicong Women's Month activities in the BARM na tinalakay ni Sahara K. Ali, Information Officer. At sa pagkasunod-sunod ng Women's Month activities, meron naman tayo palagitna activities naman ng MHSD para sa Women's Month, kung saan kasama natin sila kabalay na Zuhaira U. Ibrahim at Sharani B. Pandi, ang ating GAD, Gender and Development Coordinators Very sa active ministry. Yes. And always awarded. Yes, MHSD always with this acknowledged, prize. always, kumaga, hindi, like, laging, hindi napapabayaan Yeah, correct. sa ating mga activities. Not tututukan. Yes, that's a good word. Okay. Sige. Alright, at yun po ang ating mga aktibidad noong Marso. I believe hindi pa natatapos ang Ramadan pagpasok sa April. So, tingnan natin anong mga topic ko Ay, oo doon. nga pala, no? Babalik ba sa akin, sige. Okay. So, those were the episodes for March. At noong April naman, sinimulan noong April 3, nagkaroon tayo ng topic na possibilities of Islamic finance in housing. At tinalakay po ng Chief ng Policy Development Coordination and Regulation Division, PDCRD, Abdul Hamid Alawi Jr. Napag-alaman natin na talagang posible na magkaroon ng Islamic finance with the presence of Amana Islamic Bank, no? Which means trust naman. Yes, that's right. Correct. Dahil iniiwasan natin na magkaroon ng interest yung ating mga pagbabayad ng ating mga housing units sa MHSD. And noong April 10, nagkaroon tayo ng topic na Bangsamoro Affordable Housing Program na ibinahagi sa atin again ng ating Director for Operations and Management Service, Salem Demuna. Ito yung sinasabi nating housing loan projects natin sa MHSD. Nabanggit po natin ang mga highlights nito kung saan meron tayong mga units dyan po sa mga barangay Simba, Datuudin, Sinsuwatwid, Desalam Homes na tinatawag natin. And noong April 24, nagkaroon tayo, ito po yung talagang highlight ng MHSD every year. Ang ating MHSD Week 2025 celebration ay binahagi sa atin ni Sir Director General Ismail Ibrahim, kung saan hitik na hitik po. Actually, itong MHSD Week natin ito ay highlighted by sports activities natin last year, diba? May mga pinaglabanan tayo para ma-develop ang ating camaraderie sa MHSD aside from our usual na mga activities like groundbreaking and awarding ceremonies. Ayan! And nako, yun ang ating episodes for April. Ngayon, balikan natin ang April. Ano ba sumusunod sa April? May noong 2025. Sinong gusto mag-volunteer? Kuya Hamsi, may you? May you? Birth month ang Sally. That's right. Kung birth month yung February, birth month ko din ang May. Yes. Talagang tinawag nila sa ano. Okay, sige. Tingnan ko pag ID ninyo para dyan. Yes, Ma'am Sally, para na po sa ating sa celebration ng episode na naganap noong Mayo. Unang-una po dyan isang celebration of the Ocean Month. Yes, so pinagdiriwang po ang Ocean Month tuwing buwan ng Mayo sa Pilipinas sa linsunod sa
Proclamation number 57 upang palaganapin ang kamalayan, pangangalaga at wastong paggamit ng ating karagatan. At pinangunahan po yan ng MENRE or the Ministry of Environment, Natural Resources and Energy BARM, na isa po sa ating guest speaker for that episode is si Dana M. Usman, Ecosystem Management Specialist 2 ng MENRE. At layunin nito na ipaalala sa atin ang kahalagaan ng dagat sa kabuhayan, pagkain at kalikasan, at ikayatin lahat ng makiisa sa pangangalaga sa ating yamang dagat. At matatandaan po natin, Ma'am Sally, na sumali po sa celebration nito ang ating opisina, which is the Ministry of Human Settlements Ay, and sa coastal, Coastal clean up. Road po, Ma'am Sally. Correct. At sinundan po yan ng BARM's Office of the Wali. Yes, tulad po natin dito kung ano nga ba yung tamang pronunciation ng Wali. Akala natin is Wali. Diba? All those months, Wali. Napaka-simple po, pero napaka-big deal din po sa that's atin right. na malaman po. Ang tamang pronunciation po is Office of the Wali. Yes. Natin ipinalam ng ating guest speaker na si Albashir Ong Mukamad, Public Relationship Officer 2 and Protocol and Other Support Services Division ng Office of the Wali of the Bangsamoro. At sa pamamagitan po ng ating guest speaker, nalaman po natin ang tamang mandato, servisyo nila. At yung sila din po pala yung isa sa nag-officiate ng pag-oath taking sa bar. That's right. At ano pa? Yes, Ma'am Sally. At yung Importante? isang di ko makakalimutan, napaka-importante po na nalaman natin is yung, for example, meron po tayong mga international delegates, is kailangan po ma-coordinate din po at mapaalam sa kanila para po mapabisita din po natin at mapaalam sa ating mga official delegates kung ano nga ba yung Office of the Wali. Yes, that's right. Po. Correct. At sinundan po ng Field Monitoring for Future Infrastructure Project na binigyan, in-emphasize po sa atin ng ating mga engineers na si Norodin G. Lali at Yasir L. Makala, both engineer to Planning and Design Division. Yes po, ang field monitoring po is ng infrastructure project ay mahalaga upang masiguro ang ating mga proyekto ay nasa katuparan ng maayos ayon sa plano, kalidad at schedule or yung pagkatapos po. For sustainability. Yes, Ma'am Sally. At transparency na din po, Ma'am Sally. Malaman pa po natin na buo pa, hindi naman sa buo, yung parang nasusunod ba yung tamang proseso na paggawa ng matibay at kalidad na bahay. Yes. At sinundan po ng celebration of the Heritage or National Heritage Month 2025 na binigyan din po sa atin ni Sherian PGLL Community Affairs Officer 2 ng Bangsamoro Commission for the Preservation and Cultural Heritage. So may pala yan. Yes, Ma'am Sally. Pinagdiriwang po natin National Heritage Month tuwing buwan ng Mayo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang kilalanin, igalang at pangalagaan ng ating mayayamang kultura, kasaysayan at pamana ng Bangsamoro at iba pang mga katutubong pamayanan. Layun dito na palakasin ang pagpapahalaga sa ating identity, tradisyon, wika at sining at ipasa ang mga ito sa susunod na henerasyon. At dyan po nagtatapos ang ating celebration or episode sa Mayo. Yun, ako, hitik din pala ang ating Mayo na nakaraang taon. At ngayon, ang ating Hunyo naman. Kamusta naman ang ating June 2025 episodes? Ako din pala sa June. Ito talaga kabalay na kamsi. Yes, Ma'am Sally. Ituloy mo na. At kayo ng randomizer. Pero pala sa June na, yes. Para na po sa ating June, Ma'am Sally, is unang-una po dyan is yung ating preparing future leaders through supervisory development course galing na na diniscuss sa atin ni Dayang Sakinorhan, Isang Pula Jueria Ibrahim. Iba po. Yes, both from Human Resource Management section. At ang Supervisory Development Course or SDC ay mahalagang hakbang sa paghahanda ng mga sumusunod na leader sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kanilang kakayanan sa pamumuno, pamamahala at tamang pagpapasya. Sa pamamagitan ng SDC nahahasa ang mga kalahok sa epektibong komunikasyon, team management, problem solving at ethical leadership na mahalaga sa maayos na responsableng serbisyo sa publiko. Pangunahing layunin ng kurso ito ay linangin ang mga supervisor na may integridad, malasakit at kahandaan sa pagsisilbi sa ating mga Bangsamoro. Ikaw ba rin nakasama nung last year? Last, SDC? yes, kasali yata si How many tracks? Did you finish? 2. So, isang lang ang kuha niya. Okay, inshallah. Graduate na siya. SDC track 3. Yes. Wala. Okay. At sinusundan ng MHS Digitalization Initiative with GCash na pinangunahan ng ating Chief of the Policy Development Coordination and Regulation Division, Mr. Abdulhamid
si Alawi Jr. June pala yung Gcash natin po. na episode, okay. Na mas kilala Sir Gaddy, official na nakipag-partner ang Ministry of Human Settlements and Development or MHSD, ang housing arm ng BARM sa Gcash upang mapahusay ang digital at Sharia-compliant na serbisyo na nagalayong maghatid ng mas mabilis, maayos at inklusibong serbisyo. Ang partnership ay naitala noong Hulyo or June 17 sa Shangri-La ay kasunod ng matagumpay na Gcash for the Nation workshop ay sumusuporta sa layunin ng pamahalaang BARM para sa moral digital governance. Kabalay na Hamza, kabalay na Ria, kabalay na Jazz. Ang importante doon is Gcash is heading toward Sharia compliant program sa kanilang sa kanilang platform. Yan. Yes, Ma'am Sally. At mas mapapabilis po yung ating mga transaction po, especially sa ating mga pabahay. You don't have to go to the office para magbayad. Yes, that's right. One tap lang. Correct. Nakabayad na Tap po sa tayo. cellphone mo para magbayad ka ng bills. No, kabalay na rin. At kasunod po siya ng site, Kabalay na Rin, the essence of the dapat and TBH. TV. To be honest. Yeah, nadinis ka sa atin ng ating chief ng Administrative and Finance Division, na sinasiba Espangka and Head of the Internal Planning Section, na si John Anthony Ocument. Yes, mag-partner yan sa ating pag-prepare ng ating mga Ang budget. dapat or detailed annual program activity template or TBH or technical budgeting ay mahalaga sa maayos at responsable na pagpaplano at pagbabudget sa ating opisina. Ang dapat ang gabay sa lahat ng programa at proyekto na naglalaman ng layunin, target, schedule at mga kinakailangang pondo, habang ang TBH naman ay sesyon sa pagsusuri at deliberasyon ng mga mungkahing budget upang masiguro ang transparency, accountability and epektibong paggamit ng ating pondo or pondo ng gobyerno. Yes, that's right. At nalaman natin dyan na napaka-challenging din, no? Para sa ating admin at ang ating internal planning, ang paghahanda ng ating budget proposal every year. And all the divisions and sections and service offices ng ating Ministry ng MHSD, okay? So, those were the episodes for Meron pa June. Yun na. For filing potential beneficiaries in Sulu for MHSD settlement housing project na pinangunahan ng ating Head ng Community Support Service section of Housing and Human Settlements Division na si Ma'am Shahara M. Pindaliday RSW. Yes, ma'am, for filing ng mga housing resettlement project kamalaga upang masiguro ang mas maayos, patas at epektibong pamamahagi ng pabahay. Sa pamamagitan nito, nakakakolekta tayo at nasusuri ang impormasyong tungkol sa mga benepisyaryo natin, lokasyon at pangangailangan at kalagayang socio-economic. Tinutulungan nito ang MHSD na matukoy ang tamang benepisyaryo, may plano ang angkop na disenyo at serbisyo sa ating mga kabangsamoro. There you go. Okay. Naku, mukhang ang oras natin ay 12:01 na. Kailangan madalihin natin ang ating mga pag-recap. Sino ba ang July na nakatoka ng episodes natin? Kabalay mo niya? Let's go. Yes. So, sa ating Hulyo, meron po tayong 5 episodyo. Nakalima rin. Yes, so karamihan Sino, Hamsi? Yes, Yes, may mga 5-week months tayo. Okay. So, para sa Hulyo, karamihan ng guests natin ay mula sa MHSD, gaya ng ating record section na kinatawanan ni Bayalmira A. Janalan para pag-usapan ng enhancing records management sa ating ministry. Okay. Na sinundan naman ni Sir DJ, Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, para sa solidifying MHSD's partnership with University Putra Malaysia. UPM na itarano. Yes. At bumabalik naman si Ate Shahara Pendaliday para sa topic on capacitating HOAs in resettlement housing communities. Tandaan natin, it doesn't stop with the structure. Yes, of course. Mm-hmm. And next was Amina P. Baragon, ang ating supply section head para sa PPE and the importance of inventory count. Importante rin yan. Ako, para malaman natin ang mga supplies natin kung kumpleto pa ba? Yes. Of course. And finally, ang ating huling guest para sa Hulyo mula sa Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage. Wow. Ang ating senior history researcher na si Esnaira S. Salim para pag-usapan ng National History Month. Wow, ang dami. PCPCH na naging guest natin. Yes. Noong Naging 2025. suti natin. Yes, mashallah. Kasi napaka-deserving naman ng kanilang mga ibibigay sa atin ng mga detalye ng kanilang
mga aktibidades. At syempre, from your end, Kabalay Maria, let me share yung ating episodes for August 2025. Ayan, na tayo ay naka-4 na episodes sa ating Agosto 2025. August 7, Reflections from the Values Transformation Training VTT. Napaka-importante para yung ating moral base ay ma-develop natin, ma-sustain natin. At yan ay ng Information Communication section. Ano nga ba ang ating natutunan sa ating VTT? Pinag-usapan natin. And then on August 14, importance of the preparation of the PPMP ni supply officer natin, ng head ng ating supply and property section, Amina Baragona. Ayan, nalaman natin gaano ka-importante ang PPMP na pinangagalingan ng ating APP. Kung walang APP, walang procurement na mangyayari. Okay, noong August 21, importance of monitoring and evaluation in the improvement of human settlement in BARM. At ang ating naging resource speakers ay sina Rafzan Mama, Project Evaluation Officer 2, Queenie Saribo, Administrative Assistant 2. At yan po yung binahagi nila yung ating Housing and Human Settlements Development Map sa ating website. And then, noong August 28, yan po yung Capacitating Sulu, LGUs on CLUP and Zoning Ordinance Formulation and Updating. At naging guest natin ang ating GF, aking GF pala, girlfriend, kaibigang babae, Attorney Najira Hassan, ang Provincial Director ng Sulu. Ayan, gano'n ka-importante na magkaroon sila ng approved CLUP sa Sulu, inshallah. Ayan. And August, the next month is September. Kamusta September natin? Ako po September. Nakailan tayong episodes for September? Yes, sorry. Naka-4 na episode pa tayo ng September. Okay. Ang una po dyan is yung National Crime Prevention Month. Yes po, binigyan din sa atin ni Benhar A. Ayub, Development Management Officer 5 ng our Chief Law Enforcement Coordination Division ng Ministry of Public Order and Safety, BARM. Yes po, National Prevention Week ay pinagdiriwang tuwing Setyembre po at Buwan Setyembre. yes po. At second po dyan, or pangalawa po dyan is yung discussion on Diploma of Urban and Regional Planning. Planning or DERP na diniscuss sa atin ni Minerva Cabrera Rosel. Yun yung kaya ni Sir Swat, diba? Yes. Na-topic natin. Yes po, Assistant Professor po ng College of Agriculture ng University of the Philippines. Mashallah. Yes po, na ating tinalakay natin kung ano nga ba yung importansya ng pagkakaroon ng urban planning, yung tamang paggamit ng ating mga lupa. Yes Meron po. pala gino-offer ang UP. Yes, pumasal na scholarship for Mindanao. And pangatlo po dyan is significance of the SCM Acts na tinalakay sa atin ito Amity Commander Peace Program Officer 3 ng Office of the Chief Minister BARM or Cabinet Secretary. At uling episode po natin sa Setyembre, isang prevention of BARM wildlife habits na diniscuss po sa atin ni Baharudin P. Baulo and Chief ng Biodiversity Resource Management Division, and Daton K. Saripada, Senior Ecosystem Management Specialist, and Azrola D. Pindalide, Senior Ecosystem Management Specialist, na nanggaling po lahat sa Ministry of Environment, Natural Resources. Ilang speakers tayo na? Tatlo po, Ma'am Sally, mashallah. for this episode. Invite, thank you so much to Mendre for the, very good response ating invitation. Yan. Okay? September. Yun ang naging yung CMX ha, yun ang ating hotline sa bar. Bago natin ipaabot sa 8888, dumaan tayo sa CMX para masolusyonan sa ating rehiyon mismo ng Sa bar. rehiyon pa lang natin resolve na po Correct. yung Resolve mga ng ating mga hinaing, mga concerns natin. Or, bago gusto mag-send ng appreciation sa isang kawani ng BARM, pwede po sa CMX. Sino ang October? Ako po. Ayan. If you want to share ating episode for October, kabalay na Meron Jess? tayong 5 episodes para magkalima sa rin. ating Okay. October. So, una dyan ay ang ating Bangsamoro Housing and Human Settlements Forum ng 2025. Ang kasama po natin dyan si
Chief Abdul Hamid C. Alawi Jr. ng Policy Development, Coordination and Regulation Division ng MHSD. So, Second, no? Second yung kabalik na Jazz. Opo. Yeah, so, Second bid. so diniscuss niya dito yung ano yung policy option and policy coordinations and saan magaganap ang ating BHHSF, which is sa KCC po. That's right. Then sumunod na episode natin ay napag-usapan natin ang the essence of LUDIP. So nabanggit dito ni Chief Attorney Janisa Makapantar ng ILUD, bagong approve lamang itong LUDIP na ito, which is the Land Use Development and Infrastructure Plan noong okay. August 22, 2019. That's right. Doon siya na-approve. Mashallah. Sumunod na episodyo is status of internally displaced persons, so IDPs in BARM. Kasama natin dito ang Assistant Protection Officer ng UNHCR na si Ma'am Corazon Lagamayo. Yes, mashallah. Pag-usapan natin doon yung ating mga internal displaced persons sa BARM. Then sa sumunod na episodyo ng October is report on calamity of afflicted victims in BARM. So nabanggit dito na merong affected na 61,000 na pamilya sa Maguindano del Sur and 40,000 naman sa SGA. So marami na displaced at nasira na mga bahay sa loob ng BARM. Yes. So yun yung kasama natin dito si Jobelo Jofel A. Delicana ng Ministry of Interior and Local Government BARM. Yun. Parang may connection na yung dalawa. Yes. Yung IDPs at saka yung mga afflicted, no? Affected victims. Calamity afflicted victims ng sa BARM, okay? Then, ang ating last episode ng October is the celebration of National Shelter Month 2025. Ito na yung nabanggit ni Sir Gads na naganap sa KCC Mall ng Cotabato, second BHHSF, That's right. noong October 7 to 8 with the theme Building Homes, Building Happiness. Yan, mashallah. Siyempre, yung pinaka-month ng MHSD, ay shelter na pinag-uusapan Yes, natin. Rosan. October. Ayan, mashallah. Thank you, Kabalay na Jazz. 2 months na lang. November. Ano nga ba ang episodes natin for November? Ito pa rin ang November. Okay. Sana. Go. Meron Continue. tayong 4 na episode sa November. So, una dyan is yung Bangsamoro Science and Technology Week. Kasama natin dito si Ma'am Bea Hana Kashmira Yumid Timbang ng Ministry of Science and Technology. So, nabanggit niya dito yung ating theme for this year, ang sustaining growth through ano ba to? Halal, Science, Technology, and Innovation. Yung ating theme sa ating technology, ay Bangsamoro Science and Technology Week. Sumunod dyan ay ang Philippine AMR Awareness Week o ang PAAW. Kasama natin dyan si Ma'am Siti Namraida M. Kasid, RPH, Ano nga ng Ministry of Health, BARM. So, Ano yung PAAW? Ano yung... PAAW is yung Philippine AMR Awareness Week. AMR is? Yun ang hindi. Ano yung AMR? Nakalimutan ko eh. Antimicrobial Yun, Ayun. resistance something. Oh, sige, basta yun na yun. AMR? And then next? Okay, Kabalay na Jazz? next na episode natin is yung Library and Info Service Month in the BARM. Dalawa yung ating guest dito, si Ma'am Ani Haima M. Haji Naim at si Ma'am Siti Aina T. Polog galing sa Bangsamoro Library and Archives Office of the Chief Minister. So dito rin natin nalaman na pwede palang pumunta doon ng mga bata sa kanilang library sa loob. So ang last episode natin for the month of November is the Upholding Bausi Free Bangsamoro. Kasama natin ang ating information officer galing sa Bangsamoro Women Commission na si Ma'am Sahara Kay Ali. So yun ang nabanggit niya na nagsimula ang ating vow campaign sa November 25 at nagtapos noong December 12. Yes, kahit gano'n kabisinisa, talagang pinupuntahan ang ating bawat episode. Yung AMR pala is antimicrobial resistance. Tama rin sa Kabalay na Kabalay na Jazz. Ay, 200 points. Okay. Thank you, Kabalay na Jazz, for the
October and November episodes ng ating programa. And that brings us to our last year, December. Kabay Maria for the conclusive episodes ng ating taong 2025. Kung paano tayo nagsimula, ganun din tayo nagtatapos. Kasama si Director Swart, Director Dems, DG at Minister para sa ating mga topikong TRS accomplishments, OMS accomplishments, MHSD accomplishments, and ang ating ways forward to 2026. Yeah, policy directions ng ating mismong minister. I like that episode, no? Thank you so much, Kabalay team, for very actively and wonderfully tawiring naitawid ang episode na yun. Mashallah, alhamdulillah, I was so happy watching the episode kailan ba yun? Yesterday, ang ating episode ng our minister. And of course, our DG na December 25. Yeah. Last Thursday. Last Thursday, yeah. Yes. Last Thursday pala. No, Pinanood ko ulit yesterday kasi available pa ang live stream natin sa ating Facebook page at That's ma-upload right. pa sa ating YouTube channel. Yes. At dahil na-complete na natin exhaustively yung lahat ng ating naging episodes, 50 episodes last year, 2025. Tayo ay dadako na. Congratulations, team. Mashallah, alhamdulillah. This calls for a celebration. Mashallah. At dahil dyan, pakainin niyo ako. Okay. Kabay na rin, ibigay mo na sa amin ang ating Magic 3 questions for our KKK sa unang araw ng unang buwan ng taong 2026. Kabay na rin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sa ating KKK ngayong taon na ito, ang ating opening salvo para mapanalunan ng 100 peso load, ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. At dahil medyo nag-overtime na tayo, pagtaliin ko na po ito ang ating unang tanong. Magbigay ng isang kabalay ng ICS ngayong episode at kung kailan ang birth month niya. Mamili lang kayo sa amin. So, May kung, access to si Mansur Sawad. so, kung piliin niyo si Ate Sally, kailan ang birth month niya? Yeah. Kung piliin niyo ako, kung piliin niyo si Kuya Hamsi. Hindi ko lang kung nabanggit natin ang kay Ate Jazz. Pero nakuha niya rin ang Parang birth hindi month ho. niya. Sige. Ikalawa? Second question, sa lahat ng guest na nabanggit, sa lahat ng bumisita sa MHS Delivers sa taong 2025, magbigay lamang ng isa. So, dami naman ang guest natin, no? 50 episodes, 50 guests, may mga paulit-ulit na pangalan. You pero- have to send us one. Yes. One of them. Kahit yung makilala lang sila na name. Hindi ko naman hingi ng full name ni... Okay, Ganito, sige. ganyan. Ah. And ang ating huling katanungan, oh gosh, ilang total episodes na tayo Nagkaroon tayo, Wait, no, oo. parang medyo madali yun. Ano ang episode number ng first episode ng 2025? Pang-ilang Pangilang episode? episode. Episode number, yes. Binanggit Pangilang ka episode. ba yun na just yun, no? Pangilang episode or gusto nyo rin mag-mathematics, pwede rin. Okay? Matik na daw yung So they're going to pangatang send, katanungan. yeah. First question, pangalan at birth month ng kahit na sino sa ICS, sa kahit na sino sa MHS Delivers natin. Second question, isang guest mula sa 2025 na listahan natin ng mga bisita ng MHS Discusses. At third question, ano ang pang-ilang episodyo ang unang episodyo ng 2025? Very Yun. good. Send to, again, the number? Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Okay, text na kay Kabay Maria para ho mauna kayo. Ang first 5 texters na mag-receive ni Kabay Maria ang inyong mga sagot ang mananalo ng 100 pesos each. Inshallah. Okay, then inshallah. At dahil dyan, nakumpleto natin ang ating napaka-comprehensive na episode ngayong unang araw ng unang araw ng taong 2026. At dahil dyan, kami ho'y masaya-masaya ang kapaalam sa inyo sa ating episode ngayong araw na ito, which is our 253rd episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ho ng aming mga trio of super kind and supportive leaders sa MHSD, ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Aldo Nasiri, at ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina Joyria bint Emran Muhammad. At ako po nilingkod bang sa Moram Sari H. Pala at sa ating mga kasamahan sa ICS, Sir Datono sa Idaud, Sir Almansur S. Ugaw,
And sa ating intern, Sir Fel, maraming salamat po sa ating technical side. From DXMS, maraming salamat din po sa pagsama sa amin sa episode na ito. At ako po yung lingkod bang sa Moro Jasmine Langgi. Okay, there they are. At yan po ang ating mga kabalay at mga kapwa homecaster. At syempre ang ating technical man Yes. sa kabilang kwarto. Thank you so much for joining us and thank you so much for not getting angry sa ating lampas sa oras natin. Ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin nagpapaalala sa atin na isagawa ang ating bawat gawain ng mayroong kasiyahan at pagmamahal. At syempre, guided by our hashtags na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi tawfiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.